Magandang araw, class. Ngayong araw ay may bago tayong aralin na tatalakayin. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral. Hindi ba't ang ating naging talakayan noong nakaraang araw ay patungkol sa kung paano gamitin ang open-ended tools in facilitating language learning, na kung saan natalakay natin na ang open-ended tools ay nakatutulong sa mga guro at mga mag-aaral upang mas mapalawak pa nila ang kanilang pagkatuto at pagtuturo. At nabanggit din natin na ang open-ended tools sa isang digital tool or ICT tool na nagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral na lumikha ng iba't ibang output gamit ito. Sa aking palagay ay naalala nyo na ang ating naging talakayan noong nakaraang araw. Kaya naman dadako na tayo sa ating aralin sa araw na ito. At ipagpapatuloy lamang natin ang ating naging talakayan noong nakaraang araw. Ito ay patungkol din sa open-ended tools. Ito ay ang Student Sample Project using Open-Ended Tools. Ito na yung mga website o digital tool na maaaring gamitin ng mga mag-aaral para palakasin ang kanilang pagkatuto, lalo na sa pag-unlad ng kasanayan nila sa wika at paglikha ng kanilang mga proyekto gamit ang internet. Una, alamin muna natin ano nga ba ang language learning via web publishing. Sinasabi lang dito na nalilinang ng mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa wika sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interaksyon o paggamit ng internet. Ang pagbabahagi ng kanilang gawain sa pamamagitan ng internet ay makatutulong na buuin ng husto ang kanilang kakayahan sa komunikasyon. Kaya naman, narito ang ilang halimbawa ng mga digital tool at website na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Una rito ay ang The Diary Project. Ito ay isang website na hinihikayat ang mga kabataan na magbahagi ng kanilang mga tala-arawan, kwento at mga karanasan. Maaari silang magsulat o magsumite ng sarili nilang tala-arawan patungkol sa kanilang pag-aaral, kaibigan, pamilya at marami pang iba, sa pamamagitan ng pagpindot sa submit entry na nakapaloob sa website na ito. Makikita rin rito ang iba't ibang entry ng mga kabataan na nasa ibang bansa o nasa ibang lugar na maaari nilang basahin upang makakuha sila ng ideya at maunawaan ang iba't ibang kwento, pananaw sa loobin ng bawat isa. Susunod naman ay ang Cyber Kids. Bagamat hindi natin ma-access ang buong nilalaman ng website na ito na naririyan sa ating PPT, sinasabi lang dito na ang misyon ng CyberKid o ng website na ito ay bigyan ng boses sa mga batang 7 to 12 taong gulang sa internet sa pamamagitan ng paglathala ng kanilang orihinal na gawa sa website na ito. So ano nga ba ang hinahanap ng mga editor ng website na ito upang ma-publish ang mga gawa ng mga bata? Una, mahalaga ang orihinalidad. Dapat sariling gawa ng mga bata ang kanilang isusumite. Pangalawa, mas malamang na mai-publish ang mga kwentong may kasamang sariling ilustrasyon o larawan. O di kaya yung mga kwento, sanaysay at tula na nakakatawa o nakapagbibigay kasiyahan sa mga mambabasa. Bukod sa sining at sulatin, tumatanggap din sila ng mga laro, palaisipan, biro at multimedia na gawa ng mga bata. Pangatlo ay ang Global Show and Tell. Ito na may isa ring tool na inirekomenda para sa mga mag-aaral na mahilig sumulat. Ito ay kabilang sa mga listahan ng online publishing tools para sa mga mag-aaral na gustong ipakita ang kanilang kagalingan sa pagsulat. Susunod ay ang Atavist, na naitatag noong 2011 at kilala ito bilang isang visually appealing na tool para sa paglikha ng mga online publishing. Mayroon kasi itong drag and drop editor na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na malayang ipahayag ang kanilang pagkamalikhain. Kumbaga, maaari silang gumawa ng mga signatura nila na may kakit-akit na disenyo at visual elements. Maaari rin itong gamitin para mas mapaganda ang kanilang presentasyon, online journaling, at malalaking proyekto sa pagsusulat. Kung handa rin silang magkaroon ng mas malaking hakbang, maaari pa nilang i-promote at ibenta ang kanilang gawain. Dadako na tayo sa kung ano nga ba ang Kalameyo. Ito na may isa ring tool para sa paggawa ng online e-magazine.
Maaari sila ritong magdagdag ng mga multimedia at personal branding sa anumang nilikha o gagawin ng isang bata. Meron itong one-click publishing na nagpapahintulot na ibahagi agad ang mga gawain o gawa ng isang bata sa mga website at social media. Mainam itong gamitin para matuto ang mga bata sa pagdisenyo at pag-layout ng mga magazine. Ito rin ay mainam na gamitin para sa maliliit na proyekto tulad ng paggawa ng brochure o pagdisenyo ng mga flyers. Ang susunod naman ay ang Tikatok. Ang Tikatok naman ay isang creative publishing studio para sa mga batang nasa kinder to grade 6 na baitang. Maaari sila ritong mag-upload ng kanilang mga sariling ginawang larawan at guhit na sila mismo ang may likha. Ito rin ay may digital library na naglalaman ng maraming ideya para sa mga bata upang mapasigla pa at mapahusay pa nila ang kanilang pagkamalikhain. Ang susunod naman ay ang Storybird. Isa naman itong online tool na pinagsama-sama ang mga gawa ng mga mag-aaral at mga gawa ng mga global artist mula sa buong mundo upang makabuo o makagawa ng mga storybook. Maaari silang gumawa rito ng mga storybook, mahabang libro na may kabanata, at mga libro na puno ng mga tula. Ang website na ito ay may fundraising program din na maaaring salihan ng mga mag-aaral para makatulong sa ibang tao. Ang pangwalo ay ang Lulu. Ito rin ay isang online publishing kung saan isa ito sa mga unang online publishing platform na nagsimula noong 2002. Nag-aalok ito ng mga tutorial o di kaya resources at gabay para matuto ang mga mag-aaral tungkol sa self-publishing. Maaari rin silang gumawa rito ng iba't ibang proyekto tulad ng print books, e-books, photo books at kalendaryo. Ito rin ay maaaring gamitin ng mga graduate student para i-publish ang kanilang thesis. Ang susunod naman ay ang FlipSnap. Ito ay isang flipbook creator na madaling gamitin. Mag-upload ka lamang rito ng PDF, PNG o JPG file para makagawa ng isang interactive na flipbook na maaaring maglaman ng iba't ibang information. Ang FlipSnap ay isang website na maaaring makagawa ng isang simpleng flipbook o publication, ngunit ito ay may maganda at kaaya-ayang tignan na feature. Ito rin ay pwede sa lahat ng online platform at social media. Ang panghuli nating pag-uusapan ay ang Penzo. Ito naman ay isa ring online journaling tool na maganda para sa pagsusuri at pagsusulat ng iyong sariling tala-arawan. Maaari ring magdagdag ng mga larawan ng mga mag-aaral sa kanilang journal. Ito ay para ring isang tradisyonal na journal na may mga linya sa papel. At iyon na ang mga ilan sa digital tool na maaaring gamitin ng mga mag-aaral para palakasin ang kanilang pagkatuto, palawakin ang kanilang kasanayan sa wika, at ibahagi ang kanilang mga gawa sa mas malawak na madla. Ngunit paalala lamang na suriin muna mga patakaran at guidelines ng bawat website na ito bago magsumite ng iyong mga gawain. Yun lamang po at maraming salamat. Ang susunod na aralin na ating tatalakayin ay tatalakayin sa inyo ni Binibining Paras. Assalamualaikum and good day class. I am Judy May Tadeo Paras and you can call me Ma'am Jody for short. For the continuation of our discussion, we will be focusing on the topic that talks about enhancing language skills through digital storytelling. One of the most exciting ICT-based language tasks that can be done to develop all the 4 macro skills is to create digital stories. This language task can meet the demands of today's learners living in rapidly changing world with opportunities and challenges that are different from the ones many of the previous generations grew up with. According to Kamiskin and Kitsuriani 2018, that today's learners are more demanding and are willing to discover new ways to apply, extend, and expand on existing knowledge. Responding to these challenges, language classroom facilities needs to migrate for the more flexible and modernized delivery of the language curriculum. Doing so leads to changes in the technological pedagogical role of the teacher and the learner. So the language competencies of today's learners will be developed beyond the use and aid of traditional writing tools. Contemporary language learning needs to create a new culture of teaching and learning that focuses on how to develop the ability of the students to listen, speak, read, and write with the digital age. Language
language education, storytelling is a common that aims to share one's stories, culture, knowledge, values, language, and others. Storytelling requirement of the oldest activities not only inside the classroom but even in the not something new because it has been one of the common. Storytelling has been considered to have great contribution to literacy development by improving learners' language, writing, reading, or listening skills according to Kaminsky and Kitsuriani 2018. At the present, storytelling is not just done face-to-face or through the aid of traditional technologies. This can already be done digitally. Hence, the word digital storytelling, numerous researchers have proven that digital storytelling can bring benefits to the students and other individuals. In a research conducted by Olivia and Bidana 2017, they affirmed that digital stories are very helpful because they help develop understanding, individual experiences, and perception of real world among learners. Rong and Noor 2019 cited some researches conducted in various countries saying that in the basic schools in Oyo states was discovered that digital storytelling was able to improve kindergarten's pupils' achievements in moral instruction. Moreover, it was proven in Portugal that the use of digital storytelling among secondary school students encourage multimodal literacy in education. Additionally, in southern Taiwan, research showed that project-based digital storytelling technique improve elementary school students' learner motivation, problem-solving competencies, well as their learning achievement, according to Linet et al. 2019. In their paper highlights that the broader potential of digital storytelling, particularly in mental health research in collaboration with refuge participants. The research concludes that digital storytelling is valuable and ethical research tool to engage in collaborative research. This way, proven by the research that recounts how digital storytelling was used in a mixed method study on settlement to document the journeys of women who entered Australia through the Women at Risk program. This is according to McDory and Alterio 2000 claimed that digital storytelling as one of the ICT-based pedagogical tool provide student-centered learning strategies based on learners' engagement, reflection, project-based learning, and the effective integration of technology into instruction. As an innovative and interactive approach to language skills acquisition, storytelling is seen as a very responsive variation of the traditional methods because it brings more meaningful and essential learners' engagement into the language skills acquisition process. As pointed out by Gills 2005, the employment of digital storytelling as a pedagogical tool enables teachers to educate certain complex topics such as in simpler manner and create real-life or problem-solving situations where learners get actively involved. Okay, here are the following some existing storytelling tools listed and described by Napin 2018. First is Stealer. Stealer is a free storytelling developed by Mombo Labs which lets you create photos, videos, stories with an emphasis of other tools. Stealer focuses on telling a story through pictures and text. This is a simple yet structured layout options allowed a beginner to produce a professional standard of work. Okay, for the second one, we have here Adobe Spark Page. It is a free online web page builder, no coding or design skills needed. Create your own beautiful web stories using videos, pictures, and text. These templates and layouts options available are very modern and are designed to present your work in a elegant and engaging way, focusing on the visual content. The third one is what we call WeVideo. WeVideo has the goals of bringing education creative toolbox to a broader global audience of students and educators. WeVideo wants to make video editing available for everyone. This make it possible for friends, families, teachers, students, and business, small and large, to create incredible videos that motivate and inspire. WeVideo has also a deep roots in education and believes that creativity is driven by what is inside the hearts and minds of people, not by complicated technology. The fourth one is what we call Padlet. Padlet is an iPad and web app. It's a tool to capture and organize your ideas. Students can, for example, use Padlet for learning. Used as a mind map, it helps also students to think and learn visually. Students can capture facts, thoughts, and
images to structure their stories. The fifth one is what we call Storybird. Storybird not only gives us the simple tools to create books and technology for teaching and learning to or language education, English and Filipino minutes. This application also let us discover an endless library or free books, picture books, and poetry as well. Storybird lets anyone make visual stories in seconds. The site mentions that they are storytelling community rather than an application. So for them, it's more about creating a creative world where anyone can tell their stories as crazy as they get. Last but not the least is what we call Book Creator. It is an open-ended book creation app that unleashes creativity. Create your teaching resources or have your students take the reins. Combine text, images, audio, video to create interactive stories, digital portfolios, research journals, poetry books, science reports, and instructional manuals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po pala si Paisa Pirampa na maaaring niyong tawaging Ma'am Faye. Ngayon ay dumako tayo sa Enhancing Language Skills through Email Activities. Dito, pag-uusapan natin ng mga email activities na kung saan ito yung nagsisilbing kagamitan o gabay na makaka-enhance pa sa mga mag-aaral sa kanilang language skills. Maaari rin dito ay ginagawa ito o bumubuo ang mga guro ng mga aktibidad na galing na ginawa sa email activities na kung saan dito nabibigyang oportunidad ang mga mag-aaral na malinang pa o magsanay pa sa kanilang pagsulat at pagbasa. Maaaring magamit din nila ito sa kanilang research at saka ICT skills. Ngayon ay ayon din kay kina Baron et al. 2002, nagbigay siya ng mga ilang kagamitang email activities na kung saan tatalakayin natin rin yon. Natin ang pen pal activities na kung saan ito yung pinaka most common daw, pinakakaraniwang ng form ng email project na kung saan tinatawag rin siyang electronic pen pals or di kaya e-pals. Dito sa aktibidad na ito ay maaaring makapagmahasa o magsanay ang mga mag-aral sa kanilang pagsulat, makilala rin yung iba't ibang mga kultura at makapagsanay rin sila sa mga foreign language at maaaring gawin ito sa pamamagitan ng tatlo. Natin yung letter A na itinatag ito noong 2016 na kung saan ito ay naglalayong hikayatin ang intercultural communication para sa mas magandang pagsama-sama o mas magandang kinabukasan. Dito ay naging global ecosystem rin siya na dito naging global ecosystem siya dahil nakapag-uugnay yung mga klase sa buong mundo kung saan maaaring sa isang lugar at isang bansa ay nakakakonekta sila nakakapag-ugnayan sila dahil dito sa email activities na ito na ayun nga itong letter A na ito. Pangalawa naman ay yung letrang B, ito yung e-pals na kung saan dito naman ay pinapalawak dito yung K-12 na learning sa klase sa pamamagitan ng pagbibigay sa pamamagitan ng real world at culturally enriching experiences. Dito sa e-files na to ay nagkakaroon ng connection yung guro sa kanilang klase sa iba pang klase sa buong mundo upang makipagtulungan sa isang special na proyekto. Kumbaga, yung isang guro ay maaaring makipag-communicate sa ibang lugar na maaaring makabuo sila ng mga proyekto. Dumako naman tayo dito sa letter C. Dito naman ay tinutulungan nito yung mga guro at estudyante na upang tuklasin yung mundo sa pamamagitan ng mga karanasang nakakapag-isip ka na curiosity, saka kindness at saka empathy. Pangalawang email activities ay ito yung peer-to-peer tutoring. Ito yung isang rin na electronic communication na ito yung mentoring
sa pamamagitan ng email na ito ay nabibigyan ng mga estudyante ng pagkakataong magsanay sa pagtuturo o mentoring habang pinapahusay ang kanilang kasanayan sa wika, yung language skills nila. Ang pangatlo ay ang Ask an Expert. Ito rin yung email na kung saan ito yung makapangyarihan. Dahil nga nakakadiretso na yung mga mag-aaral ng katanungan doon sa pinaka-eksperto na kung saan yun yung pinaka-reliable na sources na pagkukuhanan mo ng sagot doon sa tanong mo dahil nga sila yung pinaka-expert. Then, maaari nilang gamitin itong website na ito na naka-indicate sa baba na yun, para makapagtanong at makakuha ng sagot at maaari rin kumuha o mag-consult doon sa kanila upang mabigyan kanila ng gabay. Ang panghuli ay ito, yung round robin stories. Dito naman ito yung approach na parang round siya, na kung saan ito yung halimbawa nito ay kung ang isang klase, pinagawa sila ng activity na ang isang klase ay gagawa ng isang talata ng kwento na yung isang talatang kwentong nauna na ay yun yung ibibigay niya sa isa pang klase na bibigyan naman ng or i-continue lang ng yung isang klase na yung kunyari may isang klase dito at binigay niya yung talata doon sa isa pang klase. Yung nakakuha ng talata, yun yung dadagdagan niya hanggang sa ma-round yung pagbibigay ng talata ng kwento. Dito ay parang nililinang dito na makipag-cooperate lahat ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Parang ipagpapatuloy lamang nila yung nakuha nilang information, yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Norhani Farangaik. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa, lalo na sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng gawain ng mga mag-aaral ay ginagawa na gamit ang teknolohiya. So sa kasalukuyan, ang mga mag-aaral ay gumagawa ng iba't ibang digital na produkto tulad ng PowerPoint presentation, video presentation, digital poster, vlog, infographics, report na may larawan mula sa internet, at maging mga output na ipinapasa sa online platforms. Dahil dito, hindi na sapat na marunong lamang tayong gumawa ng magandang output. Mas mahalaga ngayon na alam natin kung paano ito ilalathala ng tama at may pananagutan. Ito ang dahilan kung bakit ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa publication requirements in the light of the digital age, o ang mga dapat tandaan kapag naglalathala ng mga gawa sa digital na panahon. Kapag gumagawa tayo ng digital output, maraming bagay ang kasangkot dito. Hindi lamang ito simpleng pagsusulat o paggawa ng presentation. Kailangan din natin maging maingat sa paggamit ng larawan, video, musika, disenyo at maging mga tekstong kinukuha natin mula sa internet. Ibig sabihin ng paggawa ng isang digital na material ay nangangailangan ng kaalaman, hindi lamang sa paksa kundi pati sa tamang paggamit ng teknolohiya at sa mga batas na dapat sundin. Kaya naman, unahin nating talakayan ng tungkol sa copyright laws. Ang copyright laws ay isang batas na nagpoprotekta sa mga gawa ng isang tao. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang akda, automatikong pagmamay-ari niya iyon. Hindi maaaring basta lamang kopyahin, gamitin o ipamahagi ng ibang tao ang kanyang ginawa ng walang pahintulot. Mahalagang maunawaan ito lalo na sa mga mag-aaral dahil karamihan sa mga ginagamit ninyo sa paggawa ng output ay galing sa internet. Maraming nagkakamali sa pag-iisip na kapag nakita nilang isang larawan, video, o musika sa internet ay maaari na nilang itong gamitin agad. Ngunit hindi yun totoo. Karamihan sa mga bagay na nakikita natin online ay may-ari at protektado ng batas.
Ayon sa batas, maraming uri ng gawa ang saklaw ng copyright. Kabilang dito ang mga literary works tulad ng tula, kwento, artikulo, libro at maging ang mga sulatin sa magazine at pahayagan. Saklaw din nito ang musical works tulad ng mga kanta at instrumental music. Kabilang din ang dramatic works tulad ng dula at skit. So hindi lamang mga sulatin ng saklaw nito, protektado rin ng mga larawan, drawing, poster, paintings at iba pang graphic works. Kasama rin ng mga videos, movies, documentaries at iba pang audiovisual works. Maging ang sound recordings, computer software at kahit ang design ng mga gusali ay protektado ng copyright law. Napakahalaga ng batas na ito sa mga gumagawa ng digital materials dahil sa dalawang dahilan. Una, pinoprotektahan nito ang gawa mo bilang isang mag-aaral. Kapag gumawa ka ng sariling video, sariling poster o sariling tula, may karapatan kang ipaglaban ng gawa mo at hindi ito dapat kopyahin ng iba. Ikalawa, pinapaalala nito na dapat nating igalang ang gawa ng ibang tao. Kapag gumagawa tayo ng multimedia project, pinagsasama-sama natin ang text, larawan, musika at video. Dahil dito kailangan nating maging maingat upang hindi tayo makagawa ng copyright infringement o paglabag sa karapatan ng may-ari ng isang akta. Ibig sabihin, bilang mag-aaral sa digital age, mahalagang matutunan ninyo ang pagiging responsable sa paggamit ng material mula sa internet. So, ngayon naman ay tumungo tayo sa Anti-Bullying Act of 2013. So, ang batas na ito ay ginawa upang protektahan ng mga mag-aaral laban sa bullying. Ang bullying ay hindi lamang physical na pananakit. Maaari rin itong mangyari sa pamamagitan ng salita, panunukso, pang-iinsulto at paglalagay ng isang tao sa sitwasyong nakakahiya o nakakasakit sa damdamin. Sa panahon ngayon, hindi na lamang sa loob ng silid-aralan nangyayari ang bullying. Mas lumala ito dahil sa paggamit ng internet at social media. Ito ang tinatawag na cyberbullying. So, ang cyberbullying ay nangyayari kapag ang isang tao ay gumagamit ng internet upang saktan ng kanyang kapwa-tao. So, halimbawa nito ay ang pag-post ng masasakit na salita, pag-share ng nakakahiya o pribadong larawan ng ibang tao, paggawa ng fake account upang manira ng kapwa, o pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang tao. So, minsan iniisip ng iba na biro lamang ang kanilang ginagawa, ngunit para sa taong tinatamaan nito, malaki ang epekto nito sa emosyon at sa kumpiyansa sa sarili. So, maaaring itong magdulot ng takot, lungkot at stress sa isang tao. Dahil dito, napakahalaga na maging maingat ang mga mag-aaral sa paglalathala ng kanilang mga output sa online. Hindi lamang dapat maganda ang isang output, dapat din ito maging responsible at hindi nakakasakit ng ibang tao. So, ang pagiging isang digital learner ay hindi lamang tungkol sa galing sa teknolohiya, kundi tungkol din sa pagiging mabuting tao sa paggamit nito. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang batas na ito ay ginawa upang maprotektahan ng mga tao laban sa maling paggamit ng teknolohiya. Kinikilala ng pamahalaan na napakahalaga ng internet sa edukasyon, komunikasyon, negosyo at sa pagpapalitan ng impormasyon. Ngunit, kasabay nito, may mga taong gumagamit ng teknolohiya sa maling paraan. Ang cybercrime ay tumutukoy sa mga krimeng ginagawa gamit ang computer at internet. Halimbawa nito ang pag-hack ng account ng ibang tao, pagnanakaw ng personal na impormasyon, pagpapakalat ng maling balita, online scam at paggamit ng gawa ng ibang tao nang walang pahintulot. Ang layunin ng batas na ito ay protektahan ng impormasyon, data at mga online accounts ng bawat tao. Ibig sabihin
ang internet ay hindi lamang isang lugar kung saan tayo naglilibang. Ito rin ay isang lugar kung saan may mga batas na dapat sundin. So, bilang mga mag-aral, mahalagang matutunan ninyo ang tamang paggamit ng teknolohiya. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng magandang digital outputs, kundi tungkol din ito sa pagiging responsable, maingat at tapat sa paggamit ng internet. Doon lamang nagtatapos ang discussion. So, para sa generalization, the student's sample project using open-ended tools ay ang mga website o digital tools na maaaring gamitin ng mga mag-aaral para palakasin ang kanilang pagkatuto, lalo na sa pag-unlad ng kanilang kasanayan sa wika at paglikha ng kanilang proyekto gamit ang internet. Ang digital storytelling ay isang makabagong gawaing pangwika na gumagamit ng ICT upang mali nangangapat na magkaroong kasanayan ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa mas makabuluhan at interaktibong paraan. So sa tulong ng iba't ibang digital na kasangkapan, nagiging mas malikhain, kolaboratibo at akma sa pangangailangan ng makabagong panahon ang pagtuturo at pagkatuto ng wika. At ang mga email activities ay mabisang paraan upang mapaunlad ang kasanayan sa wika ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawain ito na pinamumunuan ng guro na bibigyan ng mga estudyante ng pagkakataon upang magsanay at ipakita ang kanilang kasanayan sa pagbasa at pagsulat. So, kapag ang isang mag-aaral naman ay gumagawa ng digital kapag isang mag-aaral ay gumagawa ng digital output, kailangan niyang tandaan ang tatlong mahalagang bagay. Una, igalang ang gawa ng ibang tao dahil protektado ito ng copyright law. Ikalawang, igalang ang damdamin ng ibang tao dahil may batas laban sa bullying. Ikatlo, gamitin ang teknolohiya ng tama at responsable dahil may batas laban sa cybercrime. So, doon lamang po nagtatapos ang aming discussion. Maraming salamat sa panonood.